Yung hangin na nakaplas. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Sambahin natin siya.
Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Come fill all my bellies, and thirsty within. Come restore us, dear Father, revive us again.
magpinahintulutan, ang sama ng panahon, ang ulan, ang lakas ng hangin, upang ang bawat isa sa amin ay makapanatili sa ilalim ng iyong banal na presensya. Maraming salamat. Ikaw ang Diyos na siya naming tinatawagan. Ikaw ang Diyos na siya naming pinaniniwalaan. Ikaw ang Diyos na siya naming itinataas sa lugar na ito sapagkat hinahanap mo ang mga taong magsisisamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya narito ang aming mga kapatid, pagpalain mo mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Samahan mo ang bawat isa sa amin at patuloy pahintulutan mo na kami ay makasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. We will give you all the glory in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. 7 things God hates. May mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Babala sa mga tao sapagkat dahil mahal tayo ng Diyos, nais siya ang bawat isa sa atin ay properly guided by the Word of God. Amen? Sabihin mo sa iyong kalapit, kailangan kapatid, tayo ay properly guided, laging napapaalalahanan sa kalooban ng Diyos, at ang mga bagay na kanyang hindi kinalulugdan ay malayo sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin natin noong Friday, ang nagsalita ay si Brother Alfredo ng Pangasinan. Ano ba yung Bagibang Pangasinan? Pangasinan. Ang mapapansin mo sa kanya, siya ay minsan maririnig niyo itong usap na ito. Worshipper. Ito ang hinahanap ng Diyos. Yung ikaw ay maging mananamba sa Kanya. May naisend ako isang video ng isang binatilyo ba yun? Anak siya ng pastor. Talagang makikita mo sa kanyang pagsamba, talagang bigay na bugay. Parang si Reggie na ano. Si Reggie, pag umaawi, kita ninyo, talagang bigay na bigay siya. Wala siyang pakialam sa kanyang mga kalapit, wala siyang pakialam sa mga tao. Basta, sumasamba siya ng malayang-malaya. At ito ang hinahanap ng Diyos, na ikaw, kapatid, ay maging mananamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin natin. Dito ay walang mahiyain, dito ay walang butal. Sa pagsamba, itinan ninyo, pinigil ko na pagsasalita dahil sa presensya ng Diyos. Sabi nga ng mga pastors at mga leaders, hindi alam kung paano magtatapos. Pagka raw ang kumikilos ng Diyos, hindi mo alam kung saan mo tutuldukan ang iyong patotoo, hindi ka mauubusan. Kaya nga sila nag 4 months kasi sinabi ko, oops, 5 months ka lang ha. Pero alam ninyo, 5 minutes. Ano sabi ko? No. Ayan. 5 minutes ka lang. Kaya siya ay nakapagsalita ng 4 months. Alam ninyo, 4 minutes. Alam niyo, sila ay gaganyan-ganyan, pero nagugulat kami.
Totoo yun, kasi magpapaalam. Saan ka pupunta? Mandaluyong po. Anong tukunin mo sa Mandaluyong? Dahil hindi kami pamilyar dun sa Mandaluyong. Alam niyo, scholarship. Ang daming scholarship grant sa kanya. May Pasig na pinupuntahan, may Kapitolyo, may Mandaluyong. Tinuturuan ngayon si Sister Corinne kung saan pupunta para maging scholar itong si Sam. Dahil ang sabi niya, alam niya lahat kung paano pumunta sa mga lugar na nagbibigay ng blessings. Kaya swerte naman ni Sister Agne at ni Brother, ano ba pangalan ng tatay niya? Dahil walang problema. Working student pa, lahat ng kanyang pamasahe at gastusin ay available. Mga bata yan, mga kabataan na nakikita natin, may mga potential. May mga potential. Ang sarap magkaroon ng ganang anak. Na pag sinabing anak, stop ka muna. Okay lang sa kanila. Sa iba, pag sinabi mo, huwag ka muna magtrabaho ka muna. Sigurado, hindi basta-basta nila sila sasang-ayon. Pero sila, willing na pailalim sa utos ng kanilang mga magulang sapagkat sila ay masururi. Mga criteria na hinahanap ng Diyos. Doon muna tayo bago rito sa negative aspect. May mga katangian tayo na gustong-gusto ng Diyos. Una, ikaw ay maging worshiper. Sapagkat pag ikaw ay worshiper, doon nagsasalita ang Diyos. Doon ka makakarinig ng tinig ng Diyos. At pag narinig mo ang tinig ng Diyos, ibig sabihin ang kasagutan ng Diyos ay mararanasan mo sa iyong buhay. Amen. Huwag worshiper of the devil, ha? Ang mga cellphone na yan ay nagagamit ng kaaway para wasakin ang sangkatauhan. Pero yan din ay magagamit din ng Diyos upang ikaw ay kanyang pagpalain. Hallelujah. So sabihin mo sa iyo, kapit ikaw ay maging mananamba sa Diyos. Sa spiritual katotohanan. Kaya pag nakikita ko mga video nila Jethro, yung kanilang pagsamba, pati yung nag-video ay talagang taas ang kamay, lahat nakakataas ang kamay. Hindi sinasabihan, magsitaas kayo, magsipikit kayo. Panoorin niyo ang video natin. Kaya napakalakas video ng ating Mother Church. Napakalakas na kumikilos ang Diyos sapagkat lahat sila ay napasasako sa presensya ng Panginoon. Walang bagyo, walang masamang panahon, sapagkat ang lahat ng mga yan ay nakakansila sa presensya ng banal na Espiritu Santo. Clap your hands! Shout for joy! Alam niyo lang palang clap your hands eh. Binabasa ko lang ito actually. Clap your hands! Shout for joy! Dapat alam natin yung mga yun. Para tayong bata, clap your hands lang ang alam. Very basic. Clap your hands! Shout for joy! Glory to God!
to God? Hallelujah! Clap your hands! Shout for joy! Clap to God! Natutuloy. Sige nga tayo, practice! Baka pag may bisang kasi sinasabi mo, nakanganga kayo. Clap your hands to the Lord! Clap to God! Clap to God! Okay na. We are set for a wonderful service. May the Spirit of God hover over this atmosphere. May the Lord make us mold and mold us into His image in Jesus' mighty name. Purihin natin. In Proverbs chapter 6, verse 16 to 19, pakibasa ng lahat. Next, 7 things God hates. Isa-isahin natin. Ano nga ba ito na mga katangian ng tao na aayaw ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay papasok? Number 1 is proud look. Ano kaya sa Tagalog? Ano ibig sabihin ng proud look? Mayabang, arugante. Pagbulay-bulayan natin kung tayo ay pumapasok sa ganitong uri ng kasalanan. Pag sinabing mayabang, ang mayabang ay isang salitang Tagalog na nangangahulugang may pagmamataas o mayabang na ugali. Ito ay tumutukoy sa isang taong may labis na pagpapahalaga sa sarili at may kaakibat na pag-uugali ng pagmamataas o pagyayabang. Ang isang mayabang na tao ay madalas nagpapakita ng pagmamalaki sa kanyang mga nagawa o ari-arian at maaaring magpakita ng kawalan ng respeto sa iba. Usually, tayo mga mananampalataya ay namisinterpret na mayayabang dahil tayo ay pinapatutuo natin yung kabutihan ng Diyos. Usually, lagi natin sinasabi, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat dahil sa Kanyang mayamang biyaya, kami, ang bawat isa sa amin ay nararanasan ng pagtatagumpay. Sabihin ng mga tao, waran mo kay nagaw mong anak mong Diyos. Usually, tayo ay hindi maintindihan sapagkat ipinapatutuo natin ang kabutihan ng Diyos. Ang sa atin, hindi sarili yung ating ipinapatutuo. Ang sa atin, ang pinapatutuo natin ay ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kaya sabi nga ni Michelle, salamat sa Panginoon sapagkat ako'y kanyang sinasamahan. Pinarinig ko Sister Corinne, yung patotoo, na na-message siya ni Sister Corinne. Dahil crusade. Si Sister Corinne ang salarin. At dahil ito'y sa Panginoon, ibinigay naman niya. Wala nang pamasahe. Paano kaya kikilos ng Diyos? Ay, nakakita ng dilaw, kanay daw ng talisay.
yung pala ay 500 at siya ay nagkaroon ng pamasahe. Yan ang ating kailangan. Mga patotoo na kilos ng Diyos sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Hallelujah! Kailangan natin ang mga ganang uri ng patotoo. Lalo na ngayon na may krusada na naman. Ayan. Ako ay natatakot pagka yung maraming umaatid bago mag-crusade. Baka akala mo na umaatid ng makakasama sa crusade. Hindi kasi ganun kadali yung bagay. Kailangan natin ng sasakyan. Sa kabilang banda, nakakatuwa naman sapagkat ang Diyos ay sasagot sa ating pangangailangan. Naniniwala ba kayo doon? Oo, kasi sa inyo din naman, kayo din naman ang gagamitin ng Diyos. Sa inyong mga kamay din naman padadaanin ang mga pagpapalang yan na ating kailangan araw-araw. Amen. Kaya kailangan nating hanapin talaga ang mukha ng Diyos. Kailangan nating marinig ang tinig ng Diyos. Kaya, proud! Pride! Anong basa dito? Proud look! Lagi namin, kami mga supervisor, sabi namin, bakit ngayon ang mga pinag-aaralan, mga basic na lamang, wala na yung mga dati nating na pag-aaralan na hahanap namin, kami mga supervisor. Nung ako'y high school, for example, narinig ko yung salitang John Alexander Dewey ba? O Dewey ba ang basa nito, JL? Narinig ko ito noon nung ako'y high school pa lang. Pero since yun ay napahapyawan lang, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nung kung sino yun. Nabanggit ito ng lalaki ng Diyos. At sinasabi dito si John Dewey pala ay isang preacher. Isa pala siyang mangangaral. Pero inyo tinuturo yun sa high school, mga mangangaral. Ngayon na lang namin mananam, ay siya pala yung mangangaral. Sikat na mangangaral. Siya isang guro, isang healer, isang businessman, and used mightily by God in Chicago. At that time, he was very stateless. He bought a massive piece of land, almost the size of the whole of Wari. It was so big that it became like a city for himself, his business, and his church members. He was extremely wealthy, incredible in influence, and God used him mightily in miracles, signs, and wonders. No matter the case people brought to his meetings and church, they were healed. Isa siyang sikat na mangangaral, isang guro, isang healer, isang masasabi natin mayaman, extremely wealthy. Mayaman, sapagkat nakabili siya ng lupain kasing laki ng syudad. At ang tawag sa syudad ay Zion City. Isang leader ng Zion City sa lugar na yan ng Amerika. Kanyang lahat, yung lupa at doon niya pinatira ang kanyang mga church members. Napakayaman Subalit, sa kanyang kataasan, sa kanyang kasikatan, dumating ang pangyayari na naideklara niya ang kanyang sarili bilang siya na raw ang kahuli-hulihang apostol. Nagdeklara siya, sabi dito, but at one point, pride entered in his spirit. He moved 100,000 people from Chicago
to New York City for a meeting they called the Elijah Declaration. In that meeting, he boldly declared himself the last apostle, saying, "After me, God will not use anybody else again." People shouted in agreement, saying, "Yes! This is the last apostle." But the same night, in his hotel room, a stroke struck him. He was twisted on the bed, carried to a train, and sent back to Chicago. By the time he arrived, his neck, hand, and leg were twisted. He was bedridden for years, never stood to preach again, and was reduced to a life of weakness. Isang pangyayari na hindi makakalimutan sapagkat nagdeklara siya. Halos, kaya napakadelikado kahit sa mga ano. Mayroon tayong isang Pilipinong preacher nasa kulungan ngayon. Sino yun? Sino? Si Apollo. Si Ibulo Naideklara niya ang kanyang sarili as Son of God. Nakikinig ba kayo doon? Nang matapos niya ideklara ang kanyang sarili, Son of God, nasumpungan niya ang kanyang sarili na nasa kulungan. Kaya huwag kayo magdideklara ngayon mo, Son of God, I am the only prophet. Nasa akin ang kaligtasan. Baka magising kayo nasa kulungan na ngayon. Ganon ang nangyari kay Alexander John Alexander David. Tumaas siya. Kaya tayo, na mga pinagpapala ng Panginoon, lagi natin tatandaan. Hindi natin makakamtan ang lahat ng pagpapalang iyan, kundi dahil sa Diyos na nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala. Kaya lagi natin sasabihin, to God be all the glory. Purihin natin. Minsan, nakakalimutan natin kung sino tayo. Kaya, yung mga yumayaman, tandaan natin lahat, tayo pinahintulutan lamang ng Diyos na yumaman, pero wala tayong karapatang tingnan sa mula ulo hanggang paa ang ating mga kapwa. Lagi tayong ibig sabihin? Nakatungtong sa lupa. Huwag tayong lilipad. Na nang yumaman, may namalimos ng tinapay, ay halos duraan. May nang hihiram halos pagtakpan ng mga pinto at hindi hinaharap ng maayos. Kahit tayo ay pinagpala ng Panginoon, tandaan natin, ang Diyos, siya ay nagpapala, pero hindi niya kinukonsinti ang mga tao na tumataas. Amen ba? Minsan, may nakita kayo nakakaupo sa Jollibee, dumukot kayo sa inyong bulsa, pumili kayo ng pinakamulutong na 20 pesos o 50 pesos at iabot ninyo doon. At ang Diyos na nakakakita sa inyo, siya ang patuloy na magpapala sa inyo. Purihin natin. Kahapon ko lang yung ginawa na tawag misis ko. Kami ay nakipaglibing saan tayo magpunta? Sa Taytay, dito ni Sister Corinne. At alam naman niyo si Maurice, Jollibee. Punta kami ng Jollibee. Ayan. Paglabas, may isang babae doon. Ngayon ko lang yung ginawa. Hindi ko yung laging nagagawa. May tumupunta naman ako sa bulsa. May nakapa ako. Mandutong ng 50 pesos. Ilinagay ko doon. Yung babae hindi alam kung anong nangyayari. Paminsan-minsan, gagawin natin yan sapagkat kailangan din naman natin
gumagawa ng mabuti, hindi lang sa ating sambahayan, kundi sa tao na naghihintay ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Tinitin ako kayo kung sino sasama sa krusay, taas ang kamay. Ilang kayang sasakayan nito? Ayan. Wait, pandarin mo naman yung slide. Pakibasa lang lahat. Kapalaluan, palalo, mapagpataas. Papunta yan sa kapahamakan. Ito yung mga bagay na mararamdaman mo na pumapasok ang pride sa inyo. Number one, hatred for correction. Pag ikinukorek, parang nagagalit may tama. Pag may sinabi, ayaw tanggapin. Unti-unti, tumataas ka na noon. Inability to admit wrong. Nagkamali na, hindi pa inaamin siya'y nagkamali. Ikatlo, self-righteousness. Sa tingin niya, siya ay righteous, siya ay tapat. Snobishness, yan. Pag nagsisimula ka ng i-snob ng iyong kalapitbahay, ng iyong kapatiran, ng iyong pastor, parang wala ka nang nakikita, lalo na kayong mga choir, kayong mga, pag kayo nagtatago na, yun yung snobishness, nagtatago na. Nakakita kami ng sister ko lumalakad, nang dumating sa kanto, nakita ako, umatras! Pag naranasan nyo na yun, sinyalis yan na kayo ay nagsisimula ng maging mayabang. Ano ba? Interrupting others. Yan. Pag nagpapaliwanagan tayo, nagsasalita pa yung isa, nagsasalita ka na. Ang ibig sabihin, iginigit mo na yung sarili, hindi ka na makapaghintay sa iyong oras. So, nagsisimula ng maging mataas. Naging and constant complaining. Pag ikaw ay panay na ang dahilan, yan na. Next, talking too much. Andiyan ba? Talking too much about yourself. Ingratitude. Hindi marunong magpasalamat. Ingratitude. Rebellion against rules and authority. Punta tayo sa rebellion against rules and authority. Nararanasan ngayon sa ating bansa yung pagiging rebellion sa gobyerno dahil sa mga nangyayari hindi maganda. Kaya lang, nangyayari, pinahintulutan ng Diyos ang mga bagay niyan sa ikabubuti at ikaayos ng ating bansa. Dapat tingin ako doon sa third level, may mga batang naglalaro. Okay lang naman, tahimik naman. Hunger for recognition. Ano ba yun? Pagka nararamdaman mo na pag hindi nababanggit na yung pangalan, pag hindi nababanggit ang iyong ginawa, nasasaktan ka, mayabang ka na no, nagsisimula ka ng maging mayabang. Naku, di ba lang ako napasalamatan ng Pasko? Natapos ang gawain, nagbigay ako ng 100,000, di ba lang nabanggit ang aking pangalan? Mga ganon.
Hindi mo lang ako naalaala ni Pastor, minsan ako ay naghakot, minsan ako ay nagtrabaho, minsan ako ay naghahanap ng self-recognition. Kaya ang tawag doon ay nagsisimula ka ng maging mataas. Ano pa? Disrespect for elders. Sitting while an older person is standing, driving past while someone elderly struggles to walk. Pride makes you unwilling to assist, unwilling to serve. Yun pala yun. Paano nangyayari yun? Makakarinig ka ng kwentong habang ako'y naglalakad, dumaan ang singgel, pagtapat sa akin, pinaglakasan ng andar. Ayan. Yun yung disrespect for elders. Dumaan sa akin yung aking anak, parang walang nakita. Ayan. Walang galang. Walang galang. Sana huwag dumating sa buhay nating mananampalataya na tayo ay pag nararamdaman natin ang mga nangyayari ngayon, yung mga pangyayari ngayon ay nagsisimula na sa ating dumating, mag-ano na tayo sa Diyos. Bumalik na tayo sa Kanya. Humingi na tayo ng sorry. Huwag natin patatagalin ng unti-unti. Lahat ng iyan ay nagmamanifest na sa atin na hindi pa tayo bumabalik sa Diyos. Ipinakikita yan upang tayo ay magkaroon ng babala. Magkaroon tayo ng pagkakataon na magbulay-bulay na pag nagsisimulang dumating yan sa iyong kapatid, ay ikaw ay mag-say, sorry Lord, patawarin mo ako. Hindi tama ang nagawa ko sa aking kapatid. Hindi tama ang nagawa ko sa pastor. Hindi tama ang nagawa ko sa aking nanay. Hindi tama ang nagawa ko sa aking kapwa choir. Alam niyo, nangyayari yan sa mga sa ating mga kapatid na yan. Minsan ay nagtatagisan, minsan ay nag-aayusan, subalit ang pulot-tuloy nito ay dapat ang pinaka-direksyon nito ay tungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tungo sa kaluwalhatian ng isa't isa. Kapag hindi napansin, ay hindi na ko aawit, hindi na ko tutugtog, hindi na ko maglilingkod sa Panginoon. Dapat, ang magiging direksyon ng lahat ng ito ay for the glory of the Lord. Yeah. Siyempre, sinasaway tayo. Tandaan ninyo, sinasaway tayo. Kahapon ang pinakamatinding saway na natanggap ng mga ito. Sapagkat kahapon ay general practice ang uno, ay may 4 na schedule ng Maranatha. Sa Ginoong Sangay, kasal ni Grace, sa Taytay, mayroong pambinyang, at pagkatapos ay itong practice. Kaya pagdating ng mga taga-bumbong, nagulat sila, parang walang practice. Kaya pinagsasabihan namin sila, mga bata, upo lamang kayo sa likod at baka tayo ay mapagalitan, ay sa halip na kayo makatugtog, ay hindi kayo makatugtog. Kasi mga batang-bata kailangan talaga ng guidance ng mga magulang. At kung ang mga magulang hindi mag-guide, kung ang mga leaders ay hindi sila i-guide, ay siyempre ayaw natin na ang bumbong ay mapupulaan. Gusto natin, ang bawat isa sa atin ay naglilingkod sa Diyos ng may kasakdalan. Amen. Amen. May masasabi, sila ang aking anak. Sa kanila ako, lubos na nalulugod. Titignan ko mga paa. Reject, 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 reject. Panay chinelas, reject, 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 reject. Hindi reject, reject, reject. Nakakachinelas lahat. Ayan, mga reject. Ano ba yan? Mabuti pa sa eskwela, nakasapatos kayo. Siguro dahil ako ay
nakachinela sa Bible study. Magsasapatos na rin ako tuwing Biyernes. Kasi baka sabihin, model mo ako chinelas. Reject tayong lahat. Kasi naman kapansin-pansin lahat, Nike. Wala. Simula sa linggo, magsasapatos na kayo. Okay lang ba? Take ka pa ng kamundo. Bagong sapatos si brother yun. Senior citizen na yun. Isra, pati yan ang paa mo. Take tayo ng senior citizen. Hindi, nung nagluludagan yung mga bata, nakita ko, nakakasapatos. Pero isang bata, anak ba ni Rose, ano yun? Nakachinelas. Nag-iisang anak niya, nakachinelas. Kaya napansin ko. Kaya, ayan. Baka naman sabihin niyo, hindi na ko aaten. Dahil ako ro'y nakachinelas. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lamang, tayo'y umayos. Tayo mag-ayos-ayos. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay kataas ang Diyos. Hindi lang yun. Nagmamayari ng langit at ng lupa. Tapos din nakakachilena sa mga manunugtog. Pa! Ayan. Tatanda ko nga ng kachinelas. Hindi, ako din i-review ko dyan sa totoo. Kasi parang ako'y laging nasasakal yung paa ko, kaya ako'y laging, pero hindi naman palatama. Dahil pag yan ay ating paitulutan, lahat tayo nakachinelas na lang. Si Brother Ray na lang ang magsasapatos. Taas nga ang kamay na nakasapatos ngayong araw na to. Bibilangin ko. Naku, totoo. Okay, ilan naman. Ilan. Ayan. Para pag bibidyo natin ay maayos tayong tingnan. Ano? Ang totoo niya, nasa si Michelle. Ayan. Nag-iisip talaga ako ng pagbabago sa church. Kasi si Puig nagkakatrabaho na ito ng Sabado. Kaya may ipupwesto ako dito sa laptop. Si Michelle nga nakikita ko. Nung una, doon ko ipinupwesto. Doon sa pwesto ni Isra. Pag ulit ko lang tingin si Peter na. Si Peter pa lang ipinupwesto doon. Dapat si Michelle yung ipupwesto ko doon. Ay si Peter na pala yung nakapwesto. Nahihiya naman akong tanggalin si Peter na sa upo ngayon. So si Puig, ililipat natin dito. Si Michelle, ililipat doon. Kasi kailangan niya ng laptop. Kailangan niyang laging may hawak na laptop. Bibili tayo ng bagong laptop. Ano yung bang laptop yan? Ano? Sa Ateria. Bibili tayo ng laptop para si Michelle ay may magamit na laptop. You are hired. Sabi mo sa iyong kalapit, you are hired. Sabi ng asawa ko, napakasalbahe naman ng HR na yun. Nang makakuha yung resume ay sinira. Oo nga naman, bansakit mo. Nag-a-apply ka, ibinigay mo ang resume mo, sinira sa harap mo. Napaka-arrogant ng HR na yan. Napaka-bastos. Napaka-respectful sa kanyang lahat na uulam yung mga salita na yan. At tayo ay hindi dapat nagiging ganun ang pag-uugali. Dapat tayo ay nagiging mahabagin, mababa, mapagpakumbaba. Hindi tayo dapat nag-uugaling mahalay, disrespectful, lalo na di lang sa mga bata. Sa lahat, kailangan tayo ay hindi nagiging mataas. Purihin natin ang every time God sees a righteous man, He sees
Jesus Christ. And when he sees proud man, he sees Lucifer. Ayan. Kapag nakikita sa isang tao na hindi siya nagmamataas, siya isang tao matuwid, nakikita mo si Kristo sa kanyang buhay. Pero every time na makakakita ka ng mga taong mapagmataas, mga arrogante, mga mayayabang, nakikita mo si Lucifer sa kanyang buhay. Kaya sabi ng misis ko, napakawalang niya naman ang nagpulik ng parang dahil hindi talaga. Tayo mga anak ng Diyos. Pag nakikitang tayo ay wala ang pag-uugali ng Panginoon, tayo ay nakakatulad. Kaya naman tayo mga kapatid ay gumawa ng may kasakdalan. Gawin natin, hindi para sa ating mga sarili, kundi para sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Naasahan ba kayo ng Diyos? Yes! Pakikalbit si Mika. Ayan. Naasahan ba kayo ng Diyos? Yes! Sige, tingnan natin. Ikalawa, lying tongue. Everybody read it. Lying tongue. Again. Lying tongue. Hindi lying na nakahiga, ha? Tingnan nga niyo yung mga kalapit. Lying tongue, yung nagsisinungaling. Next slide. Pakibasa ng lahat. Minsan sabi ko sa aking dila, sa aking labi, gaya ni Isa, minsan yung ating dila ay pakikiramdaman natin, baka kung ano na ang pinagsasasabi. Kanina nang napahawak ako dito, kasi minaalaala akong sitwasyon, instance, na ako ay may sinasabi ay hindi na 100% true. Hindi na 100% true. Kaya ginanong ko ang aking labi, naaalala ko, naku, mali yung aking mga pinagsasabi, naririnig pa naman ng ating mga Kasi pag ang ating dila ay laging nagsisinungaling, ang tawag sa atin ay mandaraya. Kayo sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi mananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling ng ama nito. Tanda natin mga kapatid, ang pagsisinungaling ay kapatid ng ang pagsisinungaling ay kapatid ng magnanakaw. At ang sinungaling at magnanakaw ay ayan din. Ano kasunod doon? Mamamatay. Ang nagsisinungaling at ang nagnanakaw ay, ang kasunod nito ay mamamatay. Tingnan natin kung saan yung makikita. Pakibasa ng lahat. Yan. Mayroon silang ipinagpiling lupa. At nang nagdadala na ng kaloob sa Panginoon, ito na. Tinanong ni Pedro na lalaki ng Diyos si Ananias. Ananias, talaga bang 1,000,000 lamang ang alaga ng iyong pinagbilhan? Sumagot si Ananias, opo. Bakit ka nagsinungaling?
Di ba 1.1 million ang alaga ng lupa na iyong ipinagbili? Iyon ang nangyayari. Nagsinungaling, sabi niyo kapatid ng magnanakaw, may kinuha na isang bahagi doon sa pinagbilhan ng lupa. Kaya yun, siguro, nalaman ni Pedro, bakit ganito lang ang iyong dala sa Panginoon? Di ba pinagbilhan ng lupa mo ay ganito? Ay, nagsinungaling pa. Idinugtong pa, gano'n. Kaya nangyari sa kanya, nung oras din iyon, bakit ka nagsinungaling sa Diyos? At siya ay bumagsak. May option siya eh. Pwede naman siyang mag-sorry, Pedro o St. Peter o kung ano man. Kasi tinawag ka St. Peter, yung naaalala natin yung nagtitinda ng mga kapao, St. Peter. Ito ba talaga ang pinagbilan mo? Pwede naman niya sabihin, hindi po. 2 million po ang pinagbilhan ko ng At least di siya nagsinungaling. Ito lang po ang dala ko dahil ito lang po ang nauunawaan ko sa ngayon. Idalangin niyo po ako, Pastor, na dumating ang punto na ako ay makaintindi talaga. Hindi ko pa kasi talaga nauunawaan. Di at least, nasabi niya, wala siyang ginawang kasinungalingan. At dahil doon sa nangyaring iyon, bumulagta si Ananias. Kapatid, nang sinungaling ay ayaw nyo na sabihin. At pagkalipas ng 3 oras, siguro natatagalan si Ananias. Iniintay ng kanyang asawa, sasabi ng umuwi. Natatagalan. Pagkalampas ng 3 oras, nainip, umakyat sa simbahan. Hinanap, naganda si Peter. Tinanong, Sapira, ayan na, kumusta? 1 million lang ba talaga ang pinagbilhan ng iyong lupa? Sumagot si Sapira, opo, ayan. Ano nangyayari, Pete? Pakibasa ng lahat. Yan ang nangyari. Dahil nagsinungaling din sa Sapira, biglang yan yung kauna-unahang kamatayan sa New Testament. Nakitang-kitang Diyos talaga yung nagbigay ng pangyayaring yan. Kaya ang iglesia nagkakatakot. Takot na takot silang gumawa ng kasinungalingan. Takot na takot gumawa ng dahil sa nangyayari yun, nagkaroon ng aral ng iglesia na hindi pala tama na nagsisinungaling, hindi pala tama na nagnanakaw. Kaya noong mga panahon yun, ang ng iglesia ay napakataas. Na sila talagang sila ay nagiging napakaingat magsalita ng kasinungalingan. Amen? Kaya tayo, mga kapatid, pipilitin natin, iiwasan natin gumawa ng kasinungalingan sapagkat alam ng bawat isa sa atin na ang Diyos nating pinaglilingkuran, hindi siya nalulugod sa kasinungalingan. Kaya sabihin ko sa iyo kasi ikaw ay maging mapagtapat. Sasabihin mo lang ang totoo at bawang katotohanan lamang. Huwag kang sasaksi sa katulanan sapagkat iyan ay hindi kinalulugdan ng Panginoon. Hallelujah! Number 3. Hands
shed innocent blood. Mga kamay na, ano yun sa Tagalog? Nagbububo ng dugo ng walang kasalanan. Siguro naman hindi tayo ganito. Ano? Nagagawa siguro yan ng mga leader. Nagagawa ng mga tao na nagbububo ng dugo sa kanilang mga kamay. Huwag na natin masyadong pakabahin niya. Next. Wicked heart. Everybody say wicked heart. Wicked heart. Ano ang ibig sabihin ng wicked heart? Wait, next. Pakibasa ng lahat. At nakita ng Panginoon ang lugar ng samahan ng puso. At ang goma ang magsisisi ng puso ay awa sa mga dalaman. At nagsisi ang Panginoon ang nagdala ng puso. At nalugay sa kanyang puso. Wicked heart. Laging masama ang iniisip sa kapwa. Nag-iisip ng masama laban sa kanyang kapwa. Iyan ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Amen? Lagi yan pinapakit ng ate sa niya eh. Lagi niya sinasabi, huwag mong pasamain ang iyong isip sa iyong kapwa. Kung siya may ginawa, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Pag magdadala ka ng offering, huwag nang kung ano-ano pang iniisip. Mayroon kasi, ay hindi na akong dadala ng offering kasi yayaman lang ako ng pastor. Mga bagay na, bakit nga ba pinasasama natin ang ating isip sa mga bagay na hindi naman dapat binibigyan ng masamang kaisipan? Tayong lahat ay naglilingkod sa Panginoon at nais nating lahat ang ating ginagawang paglilingkod ay magiging kalugod-lugod sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah! Hindi na ako sasama kasi binibigyan ng maling impression yung nangyayari. Hindi na ako sasama kasi sasama siya. Hindi na ako sasama dahil mayroon laging ang term doon ng ating mga pastor na nakaraang pumunta ng Pangasinan at ang term nila ay walang kung ano-ano. Ayan. Sumusunod, wala kung ano-anong mga pinag-iisip sa kanilang mga kaisipan. Malinis ang kanilang puso sa kanilang ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Maasahan ba yan ng Diyos sa inyo? Amen! Siguraduhin ninyo. Next! Before God, ano yan? Pakibalik ka. Wait. Before God anoints you, He will check your heart. Oh, maganda nun ha. Bago ka raw bahira ng Diyos, titingnan ng Diyos ang inyong mga puso kung tama. Kung tama yan, babahiran kayo ng babahira ng babahira ng babahira ng Panginoon. Magiging marunong kayo ng marunong ng maging marunong hanggang sa inyong marating ang sukat na ninanais ng Diyos sa inyo. Pero pag ang puso ninyo ay masusumbungang medyo kung ano-anong mga nasa kaisipan, mawawala tayo sa paglilingkod na ito. Ha? Amen. Sabi ng misis ko, bilhin nyo nga ng trumpet si Maurice para magkaroon ng focus. Ayan. Para hindi yung kung ano-ano, mga pinagpapanood. Kayo, may mga instrumento kayo, bakit kung ano-ano pang pinagpapanood ninyo? Sana ang inyong panoorin, yung mga tumutugtog na may kinalaman sa inyo, sa tawag sa inyo. Pag kung ano-anong pinagpapanood ninyo. Mayroon na kayong ginagalang paglilingkod, mayroon na kayong focus, di yan ninyo, di yan kayo magpaka-expert. Magpaka-expert kayo sa inyong posisyon. Sa mga pinaglalagyang posisyon sa inyo ng Panginoon, di yan kayo magpaka-expert. Paano ko pa kaya mabababa ang presensya
kailangang mag-focus. Ako bilang isang worshiper, bilang isang musician, bilang isang choir, ano pa kayang kulang sa akin para mapababago ang presensya ng Diyos? Magtatanong kayo para kayo ay lubos na pagpalain ng Panginoon. Next, mischief maker. Everybody read it. Ano ba ibig sabihin ng mischief maker? Sa Tagalog, ang mischief maker ay mapanlikha ng gulo or pasakit ng ulo, malikot, makulit, which implies someone who loves to play pranks or cause trouble in a playful way, mapanggulo, nanggugulo. Next, at ng araw ay nangagkatipo ng mga Hudyo at sila'y nangagpanata sa ilalim ng sumpa na nagsisipagsabi na hindi sila kakain ni inuman hanggang sa kanilang mapatay si Pablo. Nagpaplano ng masama laban sa kapatid. Naalala ko tuloy si Martuqueo. Nagplano na nabintay. Sino? Sino bibintayin? Sino nagplano? Si Martuqueo ang nagplano bibintayin. Subalit ano nangyari? Ano nangyari? Yung kanyang ginawang pambitay ay yun yung ginamit sa kanya upang siya ay mabitay. Huwag magpaplano ng masama laban sa kanyang kapwa. Amen. Next. False witness. Nabanggit natin yung kanina doon sa huwag magsisinungaling. Ano ibig sabihin ng false witness? And the last is abomination. Ano kaya yung abomination? Tingnan natin. Buhay pa ba kayo? Nandito pa ba kayo? Medyo nalalaningan kasi tayo sa mga dahil hindi naman natin ito ginagawa. Ginagawa ba natin ito? Sagot. Dahil hindi naman natin ito ginagawa, pero binabanggit ito para hindi natin gawin. What is abomination? Anything that is an atrocity, unacceptable, unthinkable. A man is sleeping with his own biological daughter, abomination. That does it happen? Plenty. A woman sleeping with their own biological son is an abomination. A young man with his wife were trying to count their baby. They had a brand new baby, an infant. The baby was crying in the night and was restless. Those of you who are parents, you know that that's the hardest part. Those first few weeks, the first few months, the kids, they cry a lot in the night, and most times it's because of heat, rust, or irritation. Sometimes the problem is in their digestive system. The intestines are trying to loosen, then it rumbles. The pain is excruciating. It's very discomforting for a child. They cry a lot. Their kidneys and their livers are trying to form, and the baby was crying. The baby could not be calm. The mother tried to breastfeed the infant, but the baby still did not calm down, and the father was upset. He said, "Stop this baby from crying. I can't sleep. Stop the baby now." And the man was restless, and he cried
the baby in anger and threw the baby on the wall. The baby stopped crying. From that day till today, the child does not cry again, but the man is still crying in prison. Ayan ang nangyayari. Mga masyadong mapaggawa. Ano mga bang abomination sa Tagalog? JL, ano ang abomination? Kasulang sa ulam. Ha? Kasulang sa ulam. Kasulang sa ulam. Parang ito. Masyadong malalim itong sampol. Iyak nang iyak yung bata nang hindi na makontrol ng tatay. Ano ginawa? Ano ginawa? Naiyak sa pader. At ang bata ay natulala. Hanggang ngayon hindi umiiyak. Tulala. Ano mangyayari sa ama? Ha? Iyak na iyak saan? Sa kulungan. Ayun yung nangyayari. Kasuklam-suklam sa bagay na labis na kinamumuhian o tinututulan. Yung hindi katanggap-tanggap. May mga bagay tayong ginagawa, hindi katanggap-tanggap sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Amen? Ngayon, ano nangyayari yung abomination, yung hindi katanggap-tanggap na nangyayari sa ating gobyerno ngayon? Yung bilyon-bilyong pera ay talaga namang kinukurakot, hindi tayo makapaniwala na nangyayari yan sa ating gobyerno. Nagulat na lamang tayo sa kwento ng kababalaghan na milyong-milyong pera. Ang daming walang pera, ano? Napakaraming walang pera. Nagulat na lang tayong pinakikita ang milyon-milyong pera na dinadala sa mga mangungurakot ng mga kongresista at mga ayun nangyayari sa kanila. Kaya, ano nangyayari sa kanila? Napanood ba niyo yung interview kay Diskaya na paggaganda ng sasakyan na may isang sasakyan pinakita. Ang sabi niya, binili ko ito dahil sa payong. Grabe, dahil lang ito sa payong sa sasakyan binili. Ngayon, ang kanyang mga sasakyan na yan, binatak na ng gobyerno dahil sa mga kasuklam-suklam, hindi katanggap-tanggap na nangyayari sa lipunan. Dahil hanggang ngayon nakatulog sila. Amen. Hindi nais ng Diyos na gumawa ang bawat kasama ng palataya ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Ano ba yun? Ama, nirate ang anak. Ama, nirate ang lalaki. Maraming asawa. Mga hindi katanggap-tanggap sa pamantayan ng lipunan, lalo na sa pamantayan ng pagkakas. Ano ba? Ano ba iniisip ninyo? Ano ba iniisip ba kayo? Alam ninyo, dahil sa malayo na tayo sa mga ganong gawain, pag kami sumasakay sa bangka, kahit yung naninigarilyo na araw sa kaduluduluhan, amoy na namin. Kasi hindi na masyado sikat ang sigarilyo ngayon dahil mahal na ang presyo. Kaya pang bihira na naninigarilyo. At papapansin pa yung naninigarilyo, yung pang hindi tatrabaho. Kung sila pa yung magkakaman, sila pa yung naninigarilyo. Kaya sa alam ko dito sa church, wala nang naninigarilyo maraming isa. Kahit siya sa hindi na naninigarilyo dahil mahal ang presyo ng sigarilyo. Kaya hindi nakatanggap-tanggap ngayon sa church at sa lipunan ang mga ganong uri ng gawain. Amen? Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sa totoo lang, ayaw ko itong ituro dahil parang hindi naman natin kasi ito pinapractice. Sa church natin, wala namang ganun na yung sinasabing, ako'y gagawa ng certificate.
At bibigyan ko ng certificate ang mga chismoso ng iglesia. Sino kaya makikuha ko dito ng certificate? Ako'y gagawa ng certificate. The lying people. Ayan. Siguro naman walang ganun na. Gumagawa ng hindi katanggap-tanggap. Hindi natin ito ginagawa sapagkat nais natin tayong lahat ay kinalulugdan ng Panginoon. Amen? Walang marites sa church. Amen? Amen! Ba't di kayo makasagot? Walang marites sa church. Amen? Amen! Walang mamamatay tao dito. Amen? Amen! Walang sinungaling dito. Amen? Amen! Walang magnanakaw dito. Amen? Amen! Kaya hindi kayo mamamatay. Kayo'y mabubuhay. Father, we thank you. We worship you, God of amazing grace. We say thank you. We want to thank you for our brothers and sisters. I pray that you bless them richly in the name of Jesus. Shout, Amen. Amen. Clap your hands. Shout for joy. Glory to God. Sa pagtunog ng trumpeta, Pagtunog ng trumpeta,
shouts of joy and victory resound in the midst of the righteous of the Lord. Shouts of joy and victory resound
Para yung mga anak ni Sen, pakilagay ko sa unang. Kung paano mga anak ay mga nabuhat sa Panginoon, ang bunga ng bagay-bagay ay pinagdalintala. Ikaw, Erica Grace Anis, sa pangalan ng pinakamataas na pangalan ng aming Panginoong Jesus na taga Nazaret, mula sa taluktok ng ulo hanggang sa talampakan ng iyong mga paa, ang bahid na ito na nagmumula sa aming Panginoong Jesus ay sumayo at ang batang ito ay lalaki at lalakas. Nagpupuspos ng karunuan at ang biyaya ng Diyos ay patuloy na sa iyo. Dahil ng Jesus na. Maraming salamat. Maraming Panginoon sa maraming ito. Natunay, may bata ito, ay diyan mo. Kanyang mga magulang. Pinagpapasalamat namin ang buhay. Erica Grace, Anis, natunay, dalangin namin hanggang sa kanyang paglaki. Samahan mo ang batang ito na hindi maiwalay sa kanyang presensya. Maraming salamat. Natunay, ikaw lamang ang Diyos sa kanyang paglilingkuran habang simula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagkatanda. Maraming salamat. At tunay, pinagtatagbili namin ang buhay niya. Maging malusog ang batang ito. Maraming salamat. Muli, aming Panginoon, tunay na siya ay lalaking may pako sa iyo. Maraming salamat. Binabalik namin sa iyo ang kapulian. Ang kabalatian sa panging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ikaw nakakasas ang Diyos ng mga madaling na langit at ng lupa. Ang Diyos na naglalagay sa aming mga kamay ng aming mga kaaway ay nagaling ng mga kalintalan. At ikaw ang Diyos na nagpapala at nagpaparami ng bawat binhi na aming niyasi sa pananampalataya. Ikaw na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang kataas-taasang Diyos na kung saan ay nagmahal ng higit kaysa sa kanila. Ang Diyos na nagbigay ang kanyang bukong na anak upang ang sino man sasampalataya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong pag-ibig o aming Ama sapagkat naranasan namin ang iyong pakikisama kasimula pa lamang ng aming pagsamba hanggang sa aming katapusan ng pagsamba nito. Salamat sa iyong mayamang biyaya na aming naranasan. Salamat sa mga patutuan na aming narinig na pinatunayan mo nito ang Diyos na kung saan mo kami nabig ang iyong pagpapala at iyong pagsama ay lagi namin maranasan. Salamat sa tanghaling ito sa pagkatunay ng iyong salita sa amin, the victory is over. Kung saan ang laban nito na aming binababa at namin ito ay amin ang pagpapalay. Ang makipagbangan namin sa sakit at karamdaman ito ay iyon ang tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Ang makipagbaka sa kahirapan, Panginoon, ito ay iyon ang pinunan sa amin. Kami ang mamimiyay, kami ang magpapasya. Dalangin natin, Panginoon, at turuan mo kami na kung saan ay lagi kami tagumpay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Tulungan mo kami na kung saan magpapasya kami na maaayon sa iyong kalooban. Salamat sa iyo sa tanghaling ito. At tunay na tinatagpuin namin ang buong sangligo na kung saan ay aming babakain para sa aming sarili. Ikaw ang Diyos na sumama sa amin at ikaw ang Diyos na tumabay para sa amin. At gayon pa na itinatas namin ang lugar ng mga Ecclesia. Alam namin na ang inyong salita, ito ay amin na mahukom, ito ay amin na napagtagumpayan. At ang mga kaluluwa sa lugar na iyon ay patuloy namin tinakas sa iyo. Ikaw ang Diyos na magpapagaling at ikaw ang Diyos na gagawa ng may mala sa lugar na iyon. Samahan mo ang iyong anak na isusugo. Patnubayan mo sila at hindi sila papunuan ng mahabang kwet ng kalakasan upang sa pagkabahagi ng iyong mga salita ng ng bagay at pagpulong ng marinig ng mga tao na kakanggap sa iyo. Salamat at ang bawat isa na paparoon. Alam namin na pinagano na lahat ng aming pangailangan
aming kalakasan, ito ay aming mararanasan at uuwi kami na bibigyan ng tagumpay. Salamat sa iyo at pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa tanghaling ito. Lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang sa pangalan namin Panginoong Jesus. Amen. at lahat tayo. There is a sweet anointing in sa unahin natin yung mga magsisisama. Sister Gwen, halika dito. Sister Maura.
maway ng pagsamba. And is the sweet anointing in His sanctuary. There is a spirit in the atmosphere. Come and lay down all the burdens you have carried. Nasaan na natin mga there is a sweet anointing in His sanctuary. There is a spirit in the atmosphere. Come and lay down all the burdens you have carried. For in His sanctuary, God is here. He is sa pananampalataya, bawat isa sa atin ay hamang magigibahagi sa pagkatagumpay na ilalagay ng Panginoon sa ministeryo nito. Sapagkat ang libo ng puso ng Diyos ay kaluluwa. Kaya tayong lahat makikibahagi sa lugar na yan upang dalhin ang mabuting balita ng pagligtas, ng pagpapagaling, ng pagpapalaya ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sir Laura, binabahin ko sa iyong ulo upang patuloy mong maranasan ang pagpapala ng Diyos at ang kanyang pagsama sa lahat ng hakbangin mo sa iyong buhay, ang pagpapala, ang pagsagana, ang kagalingan, ang kalayaan ay iyong maranasan sa pangalan